Sa isang malayong baryo na kung tawagin ay San Lazaro, ang hangin ay palaging may dalang tunong ng tawanan at himing ng gitara, lalo na kapag papalapit na ang taon ng piyesta. Kilala ang lugar sa naglalakihang mahandaan at sa mapalarong tumatagal hanggang sa pagbubukang liwayway. Ngunit sa likod ng masayang-ingay na iyon, may makuwentong ibinubulong lamang ng matatanda kapag ang araw ay nagsisimula ng lumubok. Ito ang mundong dinatnan ni Lara. Isang dalagang sanay sa gulong siyudad. Nang bisitahin niya, ang kanyang kuya na si Miguel. Para kay Lara, ang San Lazaro ay isang perpektong utyan mula sa magulong buhay sa Maynila. Subalit para kay Miguel, na lumaki sa baryong ito, ang bawat anino ay may kwento at ang bawat bulong ay may babala. Lara, nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang alis ng bahay habang nasa piyesta kami. Mariing sinabi ni Miguel isang hapon habang naayos sila ng gagamit. Kumunot ang noo ni Lara, bahagyang inis sa pagiging labis na mapakalaga ng kanyang kapatid. Kuya naman, ano ba ang kinatatakot mo? Gusto ko lang namang makita ang sikat na piyesta ninyo. Hindi ako bata na kailangang bantayan sa bawat segundo. Tumingin si Miguel sa kanya, at sa mamata nito ay nakita ni Lara ang isang takot na hindi niya maintindihan. Hindi mo alam ang lugar na ito, Lara. May mga kwento dito na hindi lang basta katanggisip. Lalo na ang mausapan tungkol sa mansyon sa dulo ng baryo, ang bahay ni Lola Elara. Ang pangalan ay binikas ni Miguel na may kasamang pangingilabot, na parabang ang masalita mismo ay may dalang sumpa. Narinig na ni Lara ang pangalang iyon mula sa mga kapitbahay, isang matandang babae na bihirang makita, at sinasabing nakatira, mag-isa sa isang malaking bahay na kinatatakutan ng lahat. Pero para sa kanya, isa lamang itong kwentong panakot. Si Lola Elara, Kuya, matanda na iyon. Ano naman ang gagawin niya sa akin? Sabi ni Lara na may halong tawa. Basta makinig ka na lang. Huwag kang pupunta doon. Huwag kang lalayo. Pagtatapos ni Miguel bago tuluyang umalis kasama ang kaibigan niya, naiwan si Lara sa bahay. Ang isip ay puno ngang pagtataka at bahagyang pakainis. Ngunit sa ilalim ng inis na iyon, may isang kuryosidad na nagsimulang sumibol. Isang pagnanais na patunayan sa kanyang kuya na mali ito. Isang pagnanais na tuklasin ang lihim na itinatago ng San Lazaro at ng matandang si Lola Elara. Habang papalubok ang araw at ang tunong piyesta ay nagsisimulang marinig mula sa malayo, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya mananatili sa bahay. Susundan niya ang kanyang kuya at makikita niya mismo kung ano ang hiwagang bumabalot sa baryong iyon. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magbubukas ng pinto patungo sa isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Hindi nagtagal ang pag-alis ni Miguel at ng mga kaibigan nito. Mula sa maliit na siwang ng bintana sa kanyang kwarto, pinanot ni Lara ang pag-andar ng luma nilang fan hanggang sa maglaho ito sa kanto. Mayroong kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang haloong inis at lungkot, ngunit mabilis itong napalitang ng determinasyon. Kinuha niya ang isang maliit na bag na kanina pa niya inihanda. Sinigurong naroon ang kanyang telepono, pitaka, at isang maliit na botleya ng tubig. Tahimik siyang lumabas ng bahay, dumaan sa likod bahay upang walang makapansin, at tinahak ang daan patungo sa terminal kung saan alam niyang hihinto panandalian ang kanyang kuya para sunduin ang isa pa nilang kaibigan. Gayang inaasahan, naroon nga ang fan. Nakaparada sa gilid ng daan habang nagtatawanan ang nasakay nito. Habang abala sila sa pag-usap at pagbibiruan, mabilis at maingat na umakyat si Lara sa likurang bahaging van. Ang espasyo ay masikip at medyo madilim, napapalibutan ng malumang kahon at gamit, ngunit sapat na iyon para maitago ang kanyang sarili. Narinig niya ang malakas na boses ni Rico, ang pinakamasayahing kaibigan ni Miguel. Pare, sigurado ka bang ayos lang na iwan si Lara? Baka magtampo yun sa iyo. Sumagot si Miguel. Ang boses ay seryoso. Mas mabuti na yun. Alam ninyo namang delikado ang piyesta sa San Lazaro kapag malalim na ang gabi. Ayokong mapahamak ang kapatid ko. Mula sa kanyang pinagtataguan, umirap si Lara. Delikado? O baka naman ayaw mo lang akong makita na mas masaya pa sayo? Kuya, bulong niya sa sarili. Umandar na ang sasakyan, at salop ng sumunod na oras, tanging ang malakas na tawanan ng mga lalaki at ang kalampak ng fan sa baku-bakong daan ang kanyang naririnig. Pinag-usapan nila ang mga babaeng inaasahan nilang makikita sa sayawan.
ang masarap na lechon na tiyak na handa sa bahay kanilang kaibigan, at ang walang katapusang biruan. Naramdaman ni Lara ang unti-unting pagkabagot at pangangalay. Ang alikabok sa loob ng fan ay nagsimulang magpahirap sa kanyang pahinga. Ilang beses siyang muntik nang bumahing, ngunit pinigilan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Nang biglang bumagal ang takbo ng sasakyan, narinig niya ang nagtatakang boses ni Miguel. "Teka, anong nangyayari? Saan galing ang hamok na ito?" Sumilip si Lara sa maliit na siwang at nakita niya ang isang bagay na hindi kapani-paniwala. Isang makapal at maputing hamok ang bumabalot sa kanilang paligid. Hindi ito ordinaryong hamok. Ito ay siksik na parang gatas na halos walang makita kahit sa pinakamalapit na distansya. Ang sikat ng araw ay tila nilamon nito at ang paligid ay biglang naging malamig at tahimik. "Hindi normal to," sabi ng isa pa nilang kasama. "Kanina lang, tirik na tirik ang araw." Huminto ang fan. Bumukas ang pinto sa unahan at narinig ni Lara ang mayabak na bumababa. Ang kanilang mga boses ay tila lumalayo, nagiging mahina at garalgal dahil sa kakapalan ng hamok. Dahil sa kuryosidad at bagyang takot, naisip ni Lara na ito, na ang pagkakataon niyang lumabas sandali para umunat at makita kung ano ang nangyayari. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likuran at maingat na bumaba. Ang lamig ay agad na yumakap sa kanyang balat. Ang hamok ay napakakapal. Halos hindi na niya makita ang sariling nga paa. Tinawag niya ang kanyang kuya. "Kuya? Kuya Miguel?" Ngunit tanging ang sarili niyang boses na walang alingaw-ngaw ang kanyang narinig. Naglakad siya ng ilang hakbang. Iniisip na nasa unahan lang ng fan ng maito. "Rico, nasaan kayo?" Patuloy niyang tawag, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Nagpatuloy siya sa paglalakad, kinakapa ang daan. Ngunit sa bawat hakbang ay tila lalo siyang nalilito. Ang katahimikan ay nakabibingi. Nawala ang tawanan, ang mabiruan, pati na ang tunog ng makinang fan. Isang nakakakilabot na pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang kaloban. At kasing bilis ng pagdating nito, ang hamok ay biglang naglaho. Sa isang iglap, ang sikat ng araw ay muling tumama sa kanyang balat. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang pahinga. Ang kalsada ay walang laman, walang fan, walang kuya, walang makaibigan. Mag-isa siya sa gitna ng isang daan na hindi pamilyar. Napapaligiran ng malalaking puno at makakapal na damuhan. "Kuya!" sigaw niya. Ang boses ay puno ng purong takot. Tumakbo siya pabalik sa lugar kung saan sa tingin niya ay huminto ang fan. Ngunit wala siyang nakita kundi ang bakas ng ngagulong na naglalaho rin sa lupa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang nakamay. Walang signal. Bulong niya sa sarili habang paulit-ulit na tinitingnan ang screen. Ang takot ay unti-unting naging desperasyon. Nawawala siya, mag-isa, sa isang lugar na hindi niya alam. Napopos siya sa gilid ng daan, yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang maluha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mamata. Sa gitna ng kanyang paghihinakpis at lumalaking gutom, may isang kakaibang amoy na lumutang sa hangin. Sa una, mahina lamang ito, ngunit unti-unti itong lumakas. Amoy ng bawang na ginigisa, ng adobong may tamis at alat, ng karneng inihaw sa ibabaw ng nakbabagang uling. Isang amoy na ng akit at nangangakong init at kasiyahan. Napakabango nito, kaya't ang kumakalam niyang tiyan ay tila nag-utos sa kanyang mapaan na tumayo. Kahit na may pag-alinlangan, sinundan niya ang pinanggagalingan ng amoy. Dinala siya nito palayo sa kalsada at patungo sa isang maliit na landas na halos natatabunan ng halaman. Habang naglalakad, ang nga puno ay tila nagiging mas malaki at mas madilim, at ang paligid ay nagiging mas tahimik. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, natanaw niya ito, isang malaking bahay na gawa sa kahoy at bato. Nakatayo ng mag-isa sa gitna ng isang malawak na bakuran. Mukha itong luma. Ang pintura ay natutuklap na at ang mabintana ay tila mga madidilim na matang nakamasid. Ngunit mula sa chimenea nito ay may umusok at ang kaakit-akit na amoy ng pagkain ay mas lalong tumindi. Sa tapat ng kinakalawang na tarangkahan ng bahay, may nakatayo isang batang lalaki. Payat ito at nakasuot ng malumang damit. Tahimik lang itong nakatingin sa bahay na parabang nabihani rin sa amoy. Dahan-dahang lumapit si Lara. Hi, sabi niya. Medyo nag-aalangan. Tumingin lang sa kanya ang bata. Ang mamata nito
ay seryoso at tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Naamoy mo rin ba iyon? Tanong ni Lara. Tumango ang bata, hindi nagsasalita. Nawawala kasi ako, pagpapatuloy ni Lara. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hinahanap ko ang kuya ko. Alam mo ba kung nasaan ang sentro ng baryo? Umiling ang bata. Malayo? Sabi nito sa wakas. Ang boses ay mahina. Itinuro nito ang malaking bahay. Dun, may piyesta, maraming pagkain. May kung anong kaba ang naramdaman ni Lara habang tinitingnan ang bahay. Ngunit ang gutom at pagod ay mas malakas. At ang makasama ang isang lokal, kahit na isang tahimik na bata, ay mas mabuti kaysa mag-isa. Ako si Lara, sabi niya. Tumingin sa kanya ang bata. Benjo? Sagot nito. Makasama silang tumingin sa bahay. 2 taong nawawala na hinila ng isang misteryosong handaan. Nakatinginan sina Lara at Benjo. Isang panandalyang pag-alangan ang namagitan sa kanila. Ang amoy pagkain ay parang isang kamay na humihila sa kanila papasok. Ngunit ang itsura ng bahay ay isang babala na nagsasabing sila'y tumakbo palayo. Ngunit sa huli, nanig ang pangangailangan. Ang kumakalam na tiyan ni Lara at ang pag-asang makakahanap ng tulong sa loop ay mas naging matimbang kaysa sa takot na nagsisimulang sumibol sa kanyang dibdib. Tara na, sabi ni Lara. Mas para sa sarili niya kaysa kay Benjo. Baka matulungan tayo na nakatira diyan. Hindi sumagot si Benjo, ngunit sumunod ito nang magsimulang maglakad si Lara patungo sa tarangkahan. Ang bakang tarangkahan ay malamig sa kanyang kamay at kinakalawang na, ngunit bumukas ito ng walang kahirap-hirap na may kasamang mahinang langit-ngit na tila boses ng isang matandang nagrereklamo. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa pinto, mas naging malinaw ang madetalye ng bahay. Ito ay malaki at gawa sa matitibay na kahoy, ngunit ang panahon ay nag-iwan ng bakas dito. May mga baging na gumagapang sa mga pader at ang ilang bahagi ng bubong ay tila malapit ng bumigay. Ang mabintana ay malalaki at madidilim, parang mamatang nakamasit sa bawat galaw nila, tahimik at mapanuri. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa paligid na mas lalong nagpapatingkat sa masarap na amoy ng handaan. Aayat na sana si Lara sa unang baitang na hagdanan para kumatok ng ang malaking pinto na yari sa Nara ay dahan-dahang bumukas ng kusa. Mula sa madilim na pasilyo, isang anino ang lumitaw. Ito ay isang matandang babae. Nakasuot ng lumang ngunit marangal na barot saya. Ang kanyang buhok ay puting-puti na at nakapusot ng mayos. Ang kanyang mukha ay puno ng guhit ng katandaan, ngunit ang kanyang nga mata ay buhay na buhay at ang kanyang ngiti ay malawak at puno ng kabaitan. Siya ang larawan ng isang mapakmahal na lola. Maapo, tuloy kayo, sabi niya. Ang boses ay malamig at punong init. Kanina ko pa kayo hinihintay. Tamang-tama ang inyong pagdating para sa piging. Nagulat si Lara. Hinihintay? Paano? Pasensya na po, Lola. Sabi ni Lara, medyo nahihiya. Hindi po namin sadya ang mga abala. Nawawala po kasi ako. At itong kasama ko. Tumingin siya kay Benjo na nanatiling tahimik sa kanyang tabi. Ngumiti lang ang matanda. Lola Elara ang pangalan ko. At walang problema ya. Sa araw ng piyesta, ang aking tahanan ay bukas para sa lahat, lalo na sa magutom at nawawala. Ikinumpas niya ang kamay papasok. Huwag na ninyong alalahanin ang paghahanap. Ang mahalaga ay mapunan muna ang inyong ngatian. Halik kayo, pumasok kayo. Ang kabaitan ni Lola Elara ay nakapapawing kabo, ngunit mayroon pa ring isang bagay sa kanyang mata, isang kislap na hindi maintindihan ni Lara. Pumasok sila sa loop. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanila, kahalong masangsang na amoy ng pagkain. Ang loop ng bahay ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan niya. Mataas ang kisame at may masapot ng gagamba sa masulok nito. Ang mamabibigat na kurtinang pelus ay nakatakip sa mga bintana na pumipigil sa pagpasok ng liwanag ng araw at nagbibigay sa lugar ng isang malungkot na pakiramdam. Ang mamuebles ay antigo at natatakpan ng puting tela. Maliban sa isang lugar, ang mahabang pasilyo na patungo sa hapagkainan. Doon, ang lahat ay maliwanag at malinis. Isang mahabang lamesa na gawa sa kamagong ang sentro ng silit at ito'y puno ngahat ng klase ng pagkain na maisip mo. Mayroong isang buwang lechon na ang balat ay kumikinang sa sarili nitong mantika. Malalaking bandehado ng pansit, adobo, kaldereta, at kanina umusok pa.
Ngunit hindi ang pagkain ang nakakuha ng atensyon ni Lara, kundi ang nga bisita. Nakaupo sa paligid ng lamesa ang marahil ay 10 nga bata. Iba't iba ang edad. Lahat sila ay nakabihis ng medyo makalumang damit at lahat sila ay tahimik. Walang nag-usap, walang nagtatawanan. Ang tanging maririnig ay ang tunog nga kubyertos na tumatama sa mga plato. Ang kanilang nga muka ay maputla at walang emosyon. Ang kanilang mamata ay walang buhay, nakatingin sa kawalan. Kumakain sila sa isang paraan na mekanikal at halos sabay-sabay. Ang pagsubo, pagnyuya, at paglunok ay tila isang galaw na paulit-ulit na ginagawa ng walang anumang kasiyahan. Sila ang iba ko pang nga panauhin. Sabi ni Lola Elara na tila ba normal ang lahat. Medyo mahiyain lang sila sa mga bagong kakilala. Sinubukan ni Lara na ngumiti sa kanila. "Hello po," sabi niya. Ngunit walang sumagot. Ang ilan ay tumingin sa direksyon niya, ngunit ang kanilang nga mata ay tila tumatagos lang sa kanya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Lara. Sa gitnang lahat ng ito, isang babae ang tahimik na kumikilos. Siya ay mas bata kay Lola Elara. Marahil ay nasa edad 40. At siya ang nagsisilbi sa mga bata. Pinupuno niya ang kanilang mabaso at nilalagyan ng pagkain ang kanilang maplato. Siya si Tia Nida. Ang kanyang nga galaw ay mabilis ngunit maingat na parang takot siyang makagawa ng kahit anong ingay. Ang kanyang mukha ay pagod at ang kanyang nga mata ay laging nakayuko sa sahig. Sa isang pagkakataon, habang naglalagay siya ang kanin sa isang plato, aksidenteng nagtama ang kanilang nga mata ni Lara. Sa isang saglit na iyon, nakita ni Lara ang isang bagay na napatigil sa kanyang puso. Purong, hindi mapakunwaring takot. Agad na umiwas ng tingin si Tia Nida, nanginginik ng bahagya ang kanyang nga kamay, at nagpatuloy sa kanyang ginagawa na parang walang nangyari. Huwag niyo na siyang pansinin, bulong ni Lola Elara. "Halina't maupo na kayo." Inakay silang matanda sa dalawang bakanteng upuan sa dulo ng lamesa. Habang hinihila ni Lara ang upuan, naramdaman niya ang lamig nito. Umupo siya at si Benjo ay umupo sa tabi niya. Ang masarap na amoy ngang pagkain ay pumapalibot sa kanya, ngunit bigla nawala ang lahat ng kanyang gana. Ang mainit na pagtanggap ni Lola Elara, ang masaganang handaan, ang natahimik na bata na parang mamanika, at ang takot sa mamata ng babaeng nagsisilbi walang anumang nagtutukma. May mali, isang malaking pagkakamali. Tumingin siya kay Benjo. Nakaupo ito ng tuwid, hindi ginagalaw ang pagkaing inilagay ni Lola Elara sa kanyang harapan. Ang mamata nito ay hindi nakatingin sa pagkain, kundi maingat na nakmamasid sa buong silit, sa bawat anino, sa bawat galaw. At sa sandaling iyon, alam na ni Lara na hindi lang siya ang nakakaramdam nito. Ang piging ay nagsimula na, ngunit para sa kanila, ang pakiramdam ay hindi ito isang handaan, kundi isang patibong. Pinilit ni Lara na ngumiti kay Lola Elara. Isang pilit na ngiting hindi umabot sa kanyang mamata. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pagkaing nasa kanyang harapan, sinusubukang kumilos ng normal hanggat maaari. Upang hindi maginala ang matanda, sumandok siya ng kanin at isang piraso nga adobong manok. Isinubo niya ito. At gaya ang inaasahan, ang lasa ay katangi-tangi. Malambot ang karne, nanunuot ang tamis at alat ng toyo at suka. Ngunit habang nilulunok niya ito, mayroon siyang naramdamang kakaibang lasa na naiwan sa kanyang dila. Isang bahagyang metalikong lasa, na parang dugo o kalawang. Isinantabi niya ito, iniisip na baka bahagi lang iyon ng kakaibang sangkap na ginamit sa pagluto. Ngunit sa bawat subo, naroon pa rin ang kakaibang lasang iyon, isang palatandaang hindi niya maintindihan ngunit nagbibigay sa kanyang pangingilabot. Para malibang ang sarili, pinakmasdan niya ang kabuuan ng silit kainan. Ang kanyang mamata ay napatpat sa isang malaking luma at antigong orasan na nakatayo sa isang sulok. Ito ay gawa sa madilim na kahoy at may mga ukit na disenyo. Ngunit ang pendulum nito ay hindi gumagalaw. At ang nga kamay ngang orasan ay nakatigil, nakaturo sa eksaktong 3:00. Tila ba ang oras? Sa bahay na ito ay huminto na maraming taon na ang nakalipas. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Sa ilalim ng lamesa, maingat niyang kinuha ang kanyang telepono.
Pindot niya ang power button. At ang liwanag mula sa screen ay tila isang dayuhang bagay sa madilim na lugar na iyon. Napatingin siya sa oras. 4:57 PM. Halos alas 5 ng hapon. Impossible. Naalala niyang halos kasisikat pa lang ng araw nang sila ay umalis. At marahil ay pasado alauna lamang nang makarating sila sa lugar na ito. Paanong lumipas ang halos 4 na oras ng ganon kabilis? Tumingin siya sa bintana kung saan may isang maliit na siwang na hindi natatakpan ng makapal na kurtina. Ang nakita niya ay nakpakumpirma sa kanyang takot. Ang langit sa labas ay hindi na asul, kundi kulay kahel at lila na. Ang kulay ng isang papalubok na araw. Ang oras ay tumatakbo sa isang paraang hindi normal sa loop ng bahay na ito. Napakasarap ng buhay sa baryo. Hindi ba, Apo? Narinig niyang sabi ni Lola Elara. Ang boses nito ay malambing pa rin ngunit mayroon ng kakaibang himig para sa pandinig ni Lara. Dito, ang oras ay mabagal. Walang hinahabol. Walang alalahanin. Napilitan si Lara na tumingin sa matanda at ngumiti. Opo Lola, napakatahimik po dito. Ngumiti si Lola Elara, isang ngiting puno ng lihim. Tahimik nga, sabi niya. Dapat kang magpasalamat at napatpat ka sa aking tahanan. Mapanganib ang magubat sa paligid kapag dumidilim na. Marami ng madayo ang nagtangkang maglakat-lakat sa gabi. Hindi na sila muling nakita. Ang masalita ay sinabi niya sa isang paraang parang nakukwento lamang siya ng isang ordinaryong pangyayari, ngunit para kay Lara, ito ay isang malinaw na babala, isang banta na nakabalot sa matatamis na salita. Kailangan ko na po sigurong umalis, Lola. Baka po hinahanap na akong kuya ko? Sabi ni Lara, sinusubukang itago ang panginginig sa kanyang boses. Tumawa ng mahina si Lola Elara. Huwag kang mag-alala sa kuya mo. Ang mahalaga ay ligtas ka dito sa loop ng aking pamamahay. Kumain ka pa. Mahaba pa ang gabi. Sa bawat pagtatangka ni Lara nabuksan ang usapan tungkol sa kanyang pag-alis. Si Lola Elara ay laging may paraan para ibalik ito sa pagkain, sa piyesta, o sa isa na namang kuwentong may dalang panganib. Pakiramdam ni Lara ay para siyang isang langaw na nahuli sa sapot ng gagamba. At ang bawat galaw niya para makawala ay mas lalo lang nagpapatibay sa pakakakulong niya. Sa gitnang kanyang lumalaking pakabalisa, naramdaman niyang may marahang sumipa sa kanyang paa sa ilalim ng lamesa. Napatingin siya kay Benjo. Ang bata ay hindi nakatingin sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay bahagyang gumalaw. Itinuturo ang isang direksyon sa sahig. Sinundan ni Lara ang tingin ni Benjo. Ang kanyang mamata ay dumaan sa makanan matahimik na bata na patuloy pa rin sa kanilang mekanikal na pagkain. Ang malaking chandelier sa itaas nila ay nagbibigay nga isang maliwanag at ginintuang ilaw sa buong silid. Adon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw na iyon, nakita ni Lara ang isang bagay na halos makpatalon sa kanya mula sa kinaupuan. Walang nga anino. Ang mga bata na malinaw na nakaupo sa ilalim ng ilaw ay hindi nag-iwan ng kahit anong anino sa sahig na kahoy. Ang kanilang makatawan ay solido, ang kanilang maupuan ay toto, ngunit ang espasyo sa kanilang paligid at sa ilalim nila ay malinis at walang kadilim-dilim. Na parabang ang liwanag ay tumatagos lang sa kanila. Isang malakas na pinti ang naramdaman ni Lara sa kanyang dibdib. Nagsimulang manlami ang kanyang kamay at paa. Gusto niyang sumigaw, tumayo, at tumakbo, ngunit ang kanyang katawan ay tila naparalisa sa takot. Nagawa niyang pigilan ang isang pagsinghap sa pamamagitan ng pag-ubo. Ayos ka lang ba, Apo? Tanong ni Lola Elara. Ang pag-alala sa boses nito ay tunok pagka. Tumango lang si Lara, hindi makapagsalita. Ang lahat ng makakaibang palatandaan ay biglang nakaroon ng kahulugan. Ang metalikong lasa sa pagkain. Ang oras na huminto sa orasan ngunit tumatakbo nang mabilis sa katotohanan. Ang makuwento ni Lola Elara na puno ngang banta. At ngayon, ang mga batang walang anino. Ang maito ay hindi hiwa-hiwalay na kababalagan. Sila ay mapiraso ngang isang mas malaki at mas nakakatakot na larawan. Hindi ito isang ordinaryong bahay. Hindi ito isang ordinaryong handaan. At si Lola Elara, kasama ang kanyang tahimik na panauhin, ay hindi maordinaryong nilalang. Isa itong patibong. At sila ni Benjo ay nasa gitna nito. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mamata ni Lola Elara.
Ang ngiti sa labing ng matanda ay naroon pa rin, hindi nagbabago. Ngunit ngayon, sa likod ng ngiting iyon, nakikita na ni Lara ang tunay na anyo nito, isang mapanlinlang na ngiti ng isang mandaragit na alam na ang kanyang biktima ay wala ng kawala. Ang hangin sa loob ng silid-kainan ay tila bumigat, halos mahirap ng hingahan. Bawat tunog, ang mahinang pagtamang kubyerto sa plato, ang paglunong matahimik na bata ay umaling-aungaw sa pandinig ni Lara na may kasamang pagbabanta. Alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado, na ang anumang biglang kilos o pagpapakita ng takot ay maaring maging katapusan niya. Ang ngiti sa mukha ni Lola Elara ay hindi nagbabago, ngunit ngayon ay para na itong isang maskara na isinusuot ng isang mangangaso. Sa gitnang tensyon, muling lumitaw si Tianida mula sa kusina. Ang kanyang mahakbang ay mabilis at hindi pantay, na parang naglalakad siya sa ibabawong mabasak na salamin. Sa kanyang makamay, dala niya ang isang malaking palayok na gawa sa luwad, umusok pa at naglalabas ng isang pamilyar at maasim na amoy. Ang kanyang makamay ay nanginginig ng husto habang maingat niyang inilalapak ang palayok sa gitnang lamesa. Ang mamata ni Lola Elara ay biglang nangining. Isang kakaibang sigla ang pumuno sa kanyang muka. Pumalakpak siya ng marahan. Ayan na, ang pinakahintayng lahat, masayang anunsyo niya. Ang aking espesyal na sinigang. Hali kayo, maapo, tikman ninyo. Mainit na sabaw para sa malamig na gabi. Tiyak na ito ang magpapainit sa inyong makalamnan. Ang paggamit niyang salitang kalamnan sa halip na katawan ay nagpadala ng isa na namang alon ng kilabot sa kalooban ni Lara. Kinuha ni Tianida ang sandok at nagsimulang magayin sa bawat isa. Bawat galaw niya ay punong pag-iingat. Ngunit ang pangingining ng kanyang kamay ay hindi mapigilan. May kaunting sabaw na natapon sa puting mantel ng lamesa. Isang maitim na mansa na tila isang masamang pangitain. Inilapak niya ang isang mangkok sa harapan ni Lara at isa pa sa harapan ni Benjo. Ang amoy ay katakam-takam, ang pinahalong asim ng sampalok, ang alat ng patis, at ang amoy ngang masariwang gulay. Sa unang tingin, mukha itong isang perpektong luto na sinigang. May mga pirasong karne, maberdeng dahon ng kangkong, at mga puting hiwa ng labanos. Ngunit para kay Lara, ang mangkok na iyon ay parang isang hukay na puno ang kamandak. Ang kanyang tiyan, na kanina lang ay kumakalam sa gutom, ay tila naging isang buhol ng takot. Huwag kang mahiya, iha, sabi ni Lola Elara. Ang mamata ay nakatutok sa kanya. Sige na, subukan mo na. Espesyal kong inihanda, iyan para sa manatatanging bisitang tulad ninyo. Alam ni Lara na wala siyang pagpipilian. Ang pagtanggi ay katumbas ng pag-amin na may alam siya. Kaya't dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara. Ang lamig ng metal ay tila nangagat sa kanyang balat. Itinaas niya ito. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Pinilit niyang ngumiti. Mukha pong masarap, sabi niya. Ang boses ay halos hindi lumabas. Ibinaba niya ang kutsara sa mainit na sabaw. Dahan-dahan niyang hinalo ito. Sa una, ginawa niya ito para palamigin ang sabaw. Ngunit habang tumatagal, ito ay naging isang paraan-paraan talahin ang hindi maiwasan. Nakita niya ang pamilyar na sangkap na lumalangoy sa sabaw. May mapirasong gabi, sitaw, at berdeng sili. Ang mapirasong karne ay mukhang malambot. Patuloy siya sa paggalo. Ang kutsara ay marahang kumakalansing sa gilid ng mangkok. Hinalo niya ng mas malalim, hanggang sa maramdaman niyang may tumama sa dulo ng kanyang kutsara. Isang bagay na maliit at matigas. Baka buto lang, sabi niya sa sarili. O kaya luya. Dahil sa kuryosidad na mas malakas kaysa sa kanyang takot, sinubukan niyang gamitin ang kutsara para kunin ang bagay na iyon mula sa ilalim ng isang piraso ng gabi. Dahan-dahan, itinaas niya ang kutsara mula sa maasim na sabaw. Ang bagay na iyon ay lumitaw mula sa umuusok na likido. Ito ay maputla, halos kasing kulay ng labanos, ngunit may kakaibang hugis. Sa isang segundo, ang kanyang isip ay tumangging kilalanin kung ano ito. Ngunit habang tumutulo ang sabaw pabalik sa mangkok, ang detalye ay naging malinaw na parang isang bangungot. Isang daliri ng tao, maikli at medyo mabilok, na may kulubot na balat sa may buko. At sa dulo nito, isang kuko marumi, basag, at may maitim na guhit sa ilalim. Ang oras ay tila huminto.
ang mahinang kalansing namga kubiertos, ang pahinga namga tao sa silit, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita ni Lara ay ang karumal-dumal na bagay na nakapatong sa kanyang kutsara, na niningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Isang mainit na likido ang umaya sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. At sa isang biglaang paggalaw na hindi niya kontrolado, nabitawan niya ang kutsara, bumaksak ito sa mangkog na may malakas na kalampak. Klang! Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Sa isang iglap, lahat ng mga maputlang bata ay huminto sa pagkain. Sabay-sabay, na parang isang nilalang, ibinaling nila ang kanilang mawalang buhay na mata patungo kay Lara. Malapit sa lamesa, si Tianida, na may hawa na isang bandehado ngang magabaso, ay napatalon sa gulat. Nabitawan niya ang bandehado at ito ay bumaksak sa sahig na may malakas na tunog na nababasak na salamin. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang reaksyon ni Lola Elara. Ang kanyang ngiti ay biglang lumawak. Ngunit ang kanyang mata ay nawalan ng lahat ng bakas ng kabaitan. Ang ito ay naging malamig, matalim, at mapanuri. Kailangan ni Lara ng isang palusot, mabilis, bago pa mahuli ang lahat. Buwang lakas niyang niyakap ang kanyang tiyan at nagpakawala ng isang pigil na daing. Naku, pasensya na po, sabi niya. Pilit na ginagawang garalgal at puno ng sakit ang kanyang boses. Bigla po kasing sumakit ang tiyan ko. Aray, sobrang sakit po. Pwede po bang malaman kung nasaan po ang banyo? Ang pagbabago sa ekspresyon ni Lola Elara ay mabilis. Ang matalim na tingin ay napalitan ng isang kunwaring pag-alala. Abay siyempre naman, apo, ano bang nangyari? Baka nabigla lamang ang iyong tiyan sa daming ang pagkain. Itinuro niya ang isang madilim na pasilyo sa gilid ng silid. Diretsuhin mo lang ang pasilyong iyan, sa kaliwa ang palikuran. Tumayo si Lara, nanginginig pa rin ang ngatuhot, at patuloy na nakahawak sa kanyang tiyan. Tumingin siya kay Benjo, ang kanyang mata ay nagmamakaawa. Samahan mo ako, sabi niya, na parabang natatakot siyang mag-isa sa malaking bahay. Please, bago pa man makatanggi si Lola Elara o sinuman, hinawakan ni Lara ang braso ni Benjo. Hinila niya, ito patayo at halos kinalot kat palayo sa hapagkainan. Sandali lang po kami, sabi niya habang mabilis silang naglalakad. Ang bawat hakbang ay palayo sa lugar na iyon ng katatakutan. Ang huling nakita niya bago sila tuluyang makaliko sa pasilyo ay ang mawalang buhay na matang nakatitik sa kanila at ang imaheng isang daliring lumulutang sa kanyang mangkok ng sinigang isang imaheng susunok sa kanyang alaala magpakailanman. Halos itula ni Lara si Benjo papasok sa madilim na pasilyo, palayo sa nakasusukang liwanag ng silikainan. Nang maramdaman niyang sapat na ang kanilang layo at hindi na sila nakikita, sumandal siya sa malamig na pader, habol ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay kumakaripasalok ng kanyang dibdib at ang imahe ng daliri sa kutsara ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Nakita mo ba? Tanong niya kay Benjo. Ang boses ay nanginginig at halos pabulong na lang. Yung daliri. Sa sinigang. Tumingin sa kanya si Benjo. Ang mukha nito ay kalmado ngunit may bakas ng matinding pag-ingat. Isang ekspresyon na hindi nababagay sa isang bata. Alam ko, simpleng sagot niya, na nakpatindik sa lahat ng balahibo ni Lara. Paano mo nalaman? Halos pasigaw na tanong ni Lara, ngunit pinigilan niya ang kanyang boses. Hinila ni Benjo ang kanyang kamay palayo pa sa pasilyo, patungo sa panan ng isang malaki at malapat na hagdanan. Dahil hindi sila tao. Lara, bulong ni Benjo. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng bigat. Sila ay maaswang. Matagal na nilang ginagawa ito. Ang bahay na ito, isa itong bitak. Kinumpirma nga masalita ni Benjo ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang makwento ni Kuya Miguel, ang mabulong-bulungan sa baryo lahat ay totoo. Ang bahay na ito, may sarili itong isip. Pagpapatuloy ni Benjo, nililito nito ang sinumang papasok. Binabago nito ang daanan, pinapahaba ang mapasilyo. Kapag pumasok ka, hindi ka na basta-basta makakalabas. Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang bumalot kay Lara, ngunit agad itong napalitan ng isang nakalap na determinasyon.
Naalala niya ang kanyang kuya, si Miguel, na marahil ay naalala na sa kanya o mas malala pa baka nasa panganib din. Kailangan nating makalis dito. Sabi niya, ang boses ay matatak na ngayon. At kailangan ko mahanap si kuya. Baka napahamak na sila. Umiling si Benjo. Hindi tayo pwedeng dumaan sa pangunahing pinto. Haharangin nila tayo. Ang tanging paraan ay humanap ng ibang labasan, marahil sa itaas sa ikalawang palapak. Sumang-ayon si Lara. Walang pag-aalinlangan, nagsimula silang umakyat sa malaking hagdanan. Ang bawat baitang ay gawa sa matigas na kahoy, ngunit bawat tapak nila ay lumilihang isang malakas at nakakakilabot na langit-ngit. Ang tunok ay tila sumisigaw sa buong kabahayan. Nakpapahayang kanilang pagtatangkang tumakas. Ang alikabok ay makapal sa mga rehas at ang ngasapot ng gagamba ay nakabitin na parang nga chandelier ng kadiliman. Nang marating nila ang ikalawang palapak, isang mahaba at madilim na pasilyo ang sumalubong sa kanila. Mas malamig ang hangin dito at may amoy ng luma at nabubulok na bagay. Maraming masaradong pinto sa makabilang gilid. Bawat isa ay tila nagtatago ng sarili nitong katatakutan. Nagsimula silang maglakad. Ang mapa ay maingat na inihahakbang para mabawasan ang ingay. Naglakad sila ng naglakad, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanila. Ang pasilyo ay tila walang katapusan. Pakiramdam nila ay ilang minuto na silang naglalakad, ngunit nang lumingon si Lara, ang dulo ng hagdanan ay ilang hakbang pa lang ang layo mula sa kanila. Anong nangyayari? At tanong ni Lara. Ang takot ay muling gumagapang sa kanyang boses. Sinubukan nila ulit. Naglakad sila ng mas mabilis. Ang mga mata ay nakatuon sa dulo ng pasilyo na hindi nila maabot. Ngunit pareho lang ang nangyari. Tila sila ay naglalakad sa isang lugar na hindi gumagalaw. Isang bangungot na walang katapusan. Napasandal si Lara sa pader. Ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Tama ka. Nililin lang tayong bahay na ito. Paano tayo makakaalis kung ganito? Napahawak siya sa kanyang maliit na bag at sa pakapit niya rito, may naramdaman siyang isang maliit at bukol-bukol na supot sa loob. At sa isang iglap, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon sa Maynila bago siya umalis. Ang kanyang kuya Miguel, na may seryosong mukha, ay nag-abot sa kanya ng isang maliit na supot na tela. Ano to? Tanong niya nun. Asin, sagot ni Miguel. Dalhin mo palagi. Proteksyon laban sa masasamang elemento. Pinaktawanan niya ito nun tinawag na isang makalumang pamahiin. Ngunit ngayon, sa gitna ng isang bahay na kumakalaban sa kanila, ang pamahing iyon ay naging kanilang tanging pag-asa. Asin. Bulong niya. Sabi ni kuya, kailangan natin ng asin. Mabilis niyang binuksan ang kanyang bag at kinuha ang maliit na supot. Sa loob nito ay may mga malalaking butil ng rock salt sa ilalim ng madilim na liwanag na nakmumula sa isang siwang sa bintana. Ang butil ay kumikinang na parang maliliit na diamante. Sumunod siya sa isang kutob na hindi niya alam kung saan nanggaling. Yumuko siya at nagbuhos ng isang manipis na linya ng asin sa sahig na kahoy sa likuran nila. Para hindi tayo maligaw, paliwanag niya kay Benjo na nakmamasit lang para may palatandaan tayo kung saan na tayo nakadaan. Muli silang nagsimulang maglakad. Ang pakiramdam ng pagiging static ay naroon pa rin at ang pasilyo ay tila humahaba pa rin sa kanilang harapan. Ngunit ngayon, mayroon na silang isang bagay na pinanghahawakan isang linya ang pag-asa sa sahig. Pagkatapos ng ilang sandaling paglalakad, nakita nila ito, ang linyang asin, ngunit hindi ito nasa likuran nila. Ito ay nasa kanilang harapan na parang paikot sila at babalik sa pinanggalingan. Nakiba ang hugis ng pasilyo, sabi ni Benjo, isa itong mazi. Sa pagkakataong ito, hindi na sila natakot. Mayroon na silang paraan. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sa bawat ilang hakbang, naglalagay si Lara ng kaunting asin sa sahig. Ginamit nila ang mamarka para imapa ang daan sa kanilang isipan, para iwasan ang mapaikot-ikot na bahagi. Tila ang asin ay may epekto sa ilusyon ng bahay. Hindi nito winawasak ang mahika, ngunit ginagawa nitong mas matatak ang daan sa kanilang harapan, na parang ang presensya ng asin ay nagbibigay sa kanilang isang maliit na kontrol sa lugar, sa kanilang pag-navigate sa impossible, at nakbabagong pasilyo. Narating nila ang isang bahagi na iba ang itsura. Ang mapader dito ay gawa sa mas madilim na kahoy at ang sahig ay hindi na gaanong maalikabok.
Sa dulong ng bagong landas na ito, mayroong isang malaki at detalyadong pinto. Mas luma ito kaysa sa ibang mapinto na nakita nila. At may maukit itong makakaibang bulaklak at mga muka na tila sumisiga. Huminto sila sa harap ng pinto. Isang kakaibang enerhiya ang tila nakmumula dito. Isang pakiramdam ngang bigat at kalumaan. Pareho nilang naramdaman na anuman ang nasa likod ng pintong ito ay isang mahalagang bahagi ng lihim ng bahay at marahil ng kanilang kaligtasan o kapahamakan. Nakatayo sina Lara at Benjo sa harap ng malaki at kakaibang pinto. Isang malamig na hangin ang tila humihihip mula sa mga siwang nito. May dalang amoy ng alikabok at isang bagay na hindi nila matukoy, isang amoy ng kalumaan at kalungkutan. Ramdam nila pareho ang bigat na nagmumula sa kabilang panig, isang babala na anuman ang nasalop ay hindi dapat gambalain. Ngunit ang takot na bumalik sa pasilyo at harapin si Lola Elara ay mas matindi. Sinubukan ni Lara na pihitin ang hawakan ng pinto na gawa sa tanso, ngunit hindi ito gumalaw. Nakalok. Tiningnan nila ang paligid, nakbabaka sakaling may nakatagong susi, ngunit wala silang nakita kundi ang anino na sumasayaw sa kanilang bawat galaw. Paano natin bubuksan to? Tanong ni Lara. Ang boses ay halos pabulong. Sa halip na sumagot, may dinukot si Benjo mula sa kanyang bulsa. Isang manipis na piraso ng alambre na bahagyang kinakalawang na. Marahil ay napulot niya ito sa daan o nakuha sa kung saan. Ngunit sa sandaling iyon, ang maliit na pirasong metal na iyon ay naging parang isang gintong susi sa kanilang mamata. Lumuhod si Benjo sa harap ng pinto at maingat na ipinasok ang alambre sa butas ng susian. Nagsimula ang isang tensyonadong paghihintay. Ang tanging maririnig sa pasilyo ay ang mahinang tunog ng pakaskas ng alambre sa loob ng mekanismong kandado. Bawat click at script ay parang isang sigaw sa katahimikan. At sa bawat tunog ay napapatingin si Lara sa kanilang likuran, sa mahabang pasilyo na kanilang dinaanan, naabang sa posibleng paglitaw ni Lola Elara o ngang isa sa matahimik na bata. Ilang minuto ang lumipas na parang isang oras. Ang pawis ay nasimulang mamosano ni Lara. Nang biglang, isang malakas na click ang umaling-aungaw sa buong pasilyo. Ang tunog ay napakalakas, na parabang isang buto na nabali. Natigilan silang dalawa, hindi gumagalaw, pinakikiramdaman ang paligid, nahintay sila. Ang kanilang nga puso ay dumadagundong sa kanilang nga dibdib ngunit walang dumating. Walang mayabak, walang nga boses. Dahan-dahan, itinula ni Benjo ang mabigat na pinto. Bumukas ito na may kasamang mahabang langit-nangit. Isang masangsang na amoy ang agad na sumalubong sa kanila. Amoy nga alikabok na naipon sa lupngang maraming taon. Amoy nga nabubulok na kahoy. At isa pang amoy na mas masahol pa, isang matamis-tamis na amoy nga pakabulok na nakpaikot sa tiyan ni Lara. Pumasok sila sa loop. Ang kadiliman ay halos buo, ngunit kinapon ni Benjo ang pader at sa kanyang pakagulat ay nakahanap ng switch nga ilaw. Sa isang pakpindot, isang bumbilya sa gitna ngang kisame ang umilaw. Kumukurap-kurap sa una bago tuluyang nakbigay ngang isang maputla at may sakit na liwanag. Ang liwanag na iyon ay nakbunyak ng isang tanawin na mula sa pinakamasamang bangungot. Hindi ito isang kwarto o isang bodega. Ito ay isang libingan. Sa masulok ng silid ay may matumpok ng kalansayng tao. Ang ilan ay mayos na nakasalansan na parang panggatong, habang ang iba ay makakagulong nakahandusay. May gabis na may natitira pang hiblang ng damit, isang kupas na bestida dito, isang punit na pantalon doon. Sa sahig ay nakalat ang nga personal na gamit ng managing biktima, isang pares ngang sapatos ng bata na kinakain ng amak, isang pitakang lalaki na bukas at walang laman, isang luma at basak na manika na may isang mata na lang. At sa isang sulok, isang kupas na litrato nga, isang masayang pamilya na nakasandal sa isang pader. Nanlaki ang nga mata ni Lara sa takot at pakasuklam. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng pagtatangkang ipaliwanag ang makababalahan ay naglaho. Ito ang katotohanan. Ang makalansay na ito ay matotoong taong mabisita. Tulad niya, na naakit sa amoy ng pagkain, na pumasok sa piging at hindi na kailanman nakalabas. Ang bawat buto ay isang kwento ng kataksilan at kamatayan. Kailangan nating umalis dito. Sabi ni Lara, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit sa gitna ng katatakutan,
Ang kanyang utak ay nagsimulang gumana. Kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang tumakas. Ang kanilang mamata ay nagsimulang mahanap, hindi nang makasagutan, kundi nang makasangkapan. Isang bagay na maaari nilang gamitin. At doon, sa isang sulok, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit na tila uniformang ng isang hardinero, may nakita silang isang bagay. Isang mahaba at makapal na lubid, maayos na nakapulupot. Luma na ito at maalikabok, ngunit mukha paring matibay. Ito ang kanilang pag-asa, ang kanilang posibleng daan palabas. Mabilis nilang kinuha ang lubid. Habang hinahawakan ito ni Lara, isang bigla ang pag-asa ang kanyang naramdaman. Maari silang makatakas. Akyat sila sa bintana at bababa gamit ang lubid. Malapit na silang makaalis ng bigla, silang makarinig ng mga boses mula sa labas ng silid sa pasilyo. Papalapit. Mabilis. Patayin mo ang ilaw. Bulong ni Lara. Sa isang iglap, ang silid ay muling binalot ng kadiliman. Hinila ni Benjo si Lara. Naktago sila sa likod ng isang malaking aparador na puno ng agif. Sa pinakamadilim na sulok ng silid, sa tabi mismo ng isang tumpok ng nakalansay. Pinigil nila ang kanilang pahinga. Ang boses ay naging mas malinaw. Boses ni Lola Elara ang isang lalaki na hindi pa naririnig ni Lara. Isang boses na malalim at malamig. Si Marco. Hindi pa rin ba nila natatakpuan ang dalawang bata? Tanong ni Lola Elara. Ang kanyang malambing na boses ay mayroon ng talim ng pakainis. Hindi pa po, Lola, sagot ni Marco. Tila nilamon sila ng pasilyo. Ngunit huwag kayong maalala, walang sinuman ang nakakatakas sa bahay na ito. Sumilip si Lara sa maliit na siwang sa pagitan ng aparador at ng pader. Nakita niya ang kanilang maanino na dumadaan sa harap ng pinto. Siguraduhin mo lang, sabi ni Lola Elara. At ihanda mo na ang ating pinaka-espesyal na handa para sa mga bisita. Ang 5 lalaki sa silong, gising na ba sila? Nanigas si Lara. 5 lalaki. Sa silong, nawawala na po sila, sabi ni Marco na may halong pagmamalaki. Lalo na yung leader nila, napakatapang. Ngunit huwag kayong mag-alala, nakatali silang mabuti. Mamayang hating gabi, sa sandaling ang buwan ay nasa kanyang kaitaasan. Paksasalu-saluhan na sila ng ating nga kapatid. Ang masalita ay tumusok sa puso ni Lara na parang isang malamig na patalim. 5 lalaki, isang leader na matapang, ang kanyang kuya, si Miguel, at ang kanyang nga kaibigan. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit. Hindi lang sila biktima, sila ang susunod na handa. Ang nga boses ay unti-unting humina habang naglalakad palayo sina Lola Elara at Marco. Ang katahimikan ay muling bumalik sa silid ng mga kalansay. Ngunit para kay Lara, ang katahimikang ito ay mas nakabibingi kaysa dati. Naiwan silang dalawa ni Benjo sa kadiliman, napapaligiran ng mapatay, hawak sa kanilang makamay ang lubid ng pagtakas. Ngunit ang pagtakas ay hindi na sapat. Ang kanilang misyon ay nagbago na. Hindi na ito tungkol sa pagligtas sa kanilang masarili. Ito ay tungkol sa isang karera laban sa oras para iligtas ang kanyang kapatid mula sa isang kamatayan na mas masahol pa kaysa sa maisip niya. Ang kadiliman sa loob ng silid ng kalanse ay tila mas lalong dumikit sa kanilang balat, malamig at malakit. Nananatiling nakatayo sina Lara at Benjo. Sa gitna nga buto, ang mabigat na lubid ay nasa kanilang nga kamay, ngunit ang isipan ni Lara ay nasa isang lugar lamang. Sa silong, kasamang kanyang kuya. Ang katotohanang narinig niya mula sa bibig ni Lola Elara ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong sistema. Pinaparalisa siya sa takot ngunit kasabay nito ay binibigyan siyang isang tapang na hindi niya kailanman naramdaman. Kailangan na nating umalis dito ngayon din, bulong ni Benjo. Hinila ng marahan ang braso ni Lara. Baka bumalik sila. Gamitin na natin ang lubid. Tumango si Lara, ngunit umiling din siya kasabay nito. Alis tayo sa kwartong ito, sabi niya, pero hindi tayo alis sa bahay na ito. Tumingin sa kanya si Benjo. Ang nga mata ay puno ngang pagtataka. Hindi ko iwan ang kuya ko dito. Mariing pagpapatuloy ni Lara. Ang bawat salita ay puno ng determinasyon na nagulat maging siya mismo. Hindi ako alis hanggat hindi ko siya kasama.
Nakita ni Benjo ang determinasyon sa kanyang mamata. Sa isang saglit, isang bahagyang paganga ang dumaan sa mukhang bata bago ito muling naging seryoso. Delikado, sabi niya. Ngunit tama ka. Kailangan muna nating makalabas sa ikalawang palapak. Mula sa labas, mas madaling mag-isip ng paraan para makapasok sa silong. Sumangayon si Lara. Iyon ang plano. Unang hakbang, tumakas mula sa itaas. Dala-dala ang mabigat at maalikabok na lubid. Maingat silang lumabas mula sa silid ng makalansay. Tinahak nila ang pasilyo na ngayon. Ay, tila mas pamilyar na dahil sa mga marka ng asin na iniwan nila. Natakpuan nila ang isang mas maikling pasilyo na hindi pa nila napupuntahan. At sa dulo nito ay may isang malaking bintana na may mga salaming-salamin. Perpekto para sa kanilang pagtakas. Ang sinang papalubok na araw ay pumasok sa bintana. Nagbibigay ngang isang kulay dugong liwanag sa kanilang paligid. Habang inilalapak ni Lara ang lubid at sinisimulang kalasin ang pagkakatali nito, isang tunok ang nakpatigil sa kanila. Isang mahinang langit-ngit ngang sahig sa kanilang likuran. Sabay silang napalingon. Ang kanilang mapuso ay lumundak sa kanilang malalamunan. Dun, sa pasukan ng pasilyo, nakatayo si Tianida. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at nanginginig na nakita nila sa hapagkainan. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mukha ay maputlang ngunit ang kanyang mamata ay nag-alap sa isang kakaibang determinasyon, isang halong takot at desperasyon. At sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kutsilyo de carnicero, isang malapat at makapal na patalim, na kumikinang sa ilalim ng kulay dugong liwanag. Na-corner sila. Saan kayo pupunta? Tanong ni Tianida. Ang kanyang boses ay mahina at magaspang na parang matagal na itong hindi ginagamit sa pagsasalita. Sinubukang maging kalmado ni Lara. Itinaas niya ang kanyang makamay. Parang awan niyo na, Tianida, sabi niya. Sinusubukang gawing malumanay ang kanyang boses. Pakawalan niyo na po kami. Alam naming hindi ka tulad nila. Alam naming natatakot ka rin. Nakita ko po sa mata ninyo kanina. Sa pabanggit ng kanyang takot, isang bagay ang nakbago sa mukha ni Tianida. Ang kanyang determinasyon ay bahagyang gumuho at sa isang saglit, nakita ni Lara ang babaeng puno ng takot mula sa hapagkainan. Ngunit mabilis itong nawala, pinalitang ng isang mas malalim na kawalan ng pag-asa. Wala ng pag-asa, sabi niya. Ang kanyang boses ay nangingini na ngayon. Walang sinuman ang nakakaalis sa bahay na ito ng buhay. Kung hahayaan ko kayong tumakas, kung hindi ko kayo ibabalik kay Lola Elara. Ako, ang isusunod niya sa piging. At sa mga salitang iyon, sumugot siya. Itinaas niya ang kutsilyo at tumakbo patungo sa kanila. Isang sigaw na puno ng sakit at takot ang lumabas sa kanyang bibig. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Lara, itinula siya ni Benjo ng malakas sa gilid. Kasabay nito, may ibinato si Benjo na isang bagay na matigas, isang bungo na nadampot. Niya mula sa silid ng makalansay patungo sa kamay ni Tianida. Tumama ang bungo sa kanyang pusuhan. Isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala kay Tianida at nabitawan niya ang kutsilyo. Kumalansing ito ng malakas sa sahig na kahoy, ang tunok ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ito na ang kanilang pagkakataon. Sumugot si Lara at Benjo. Hindi ito isang magandang laban. Ito ay isang desperado at magulong pagtatangkang pigilan ang isang babaeng mas malakas kaysa sa kanyang itsura. Nagpumigla si Tianida, kumakawala, nanununtok at nangangalmot. Ang kanyang lakas ay nakmumula sa purong takot para sa kanyang buhay. Ngunit dalawa sila laban sa isa. Sa huli, nagawa nilang itulak si Tianida sa pader at hawakan ang kanyang mga braso. At sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanyang katawan. Napasandal siya sa pader, humahagulgol, ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mukha na parang ulan. Ang babaeng sumusugot sa kanila kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang babaeng wasak at talunan. At dun, sa gitna ng kanyang ngaikbi, ikinuwento niya ang lahat. Isang agos ng masalita na puno ng sakit at pagsisisi. Isa siyang manlalakbay, tulad ni Lara, na naligaw sa gubat na ito 30 taon na ang nakalipas. Nakit siya sa amoy pagkain, pumasok sa piging at naging bihak mula nun. Pinilit siyang magsilbi kay Lola Elara.
Maglinis ng mabuto ng mabiktima? At tulungan na akitin ang masusunod pa? Lahat kapalit ng kanyang sariling buhay. Ako ang naglagay ng daliri sa sinigang. Humihikbing sabi niya, hindi ko na kaya. Bawat taon, mas lalo akong nawawalan ng sarili. Iyon na ang huling paraan na naisip ko. Isang desperadong paraan para magbigay ng babala. Gusto kong may isang makatakas man lang. Kahit minsan lang. Ang pag-amin ay nagpabago sa lahat. Hindi siya kaaway. Isa rin siyang biktima. Isang biktima na naging kasangkapan. Isang alon ng awa ang naramdaman ni Lara para sa kanya. Ang kuya ko, sabi ni Lara, ang kanyang boses ay apurado. Narinig namin sila. Nasa silong daw. Nasaan ang silong? Tumingin si Tianida sa kanya. Ang mata ay punong luha. Sa kusina, sabi niya. Sa loob ng pantry. May isang pinto sa sahig. Nakatago sa ilalim ng isang lumang sapin. Iyon ang daan papunta sa silong. Impormasyon. Mahalagang impormasyon. Ngunit alam ni Lara at Benjo na hindi nila maaring iwan si Tianida ng ganun lang. Baka pilitin siya ni Lola Elara na magsalita. O baka dahil sa takot ay sumbong sila nito. Kailangan nilang siguraduhin. Kumuha si Lara ng isang piraso mula sa kanilang lubid at maingat na itinali ang mga kamay ni Tianida sa isang mabigat na kabinet na nakatayo sa pasilyo. Ginawa niya ito ng marahan ngunit mahigpit. Hindi ito isang gawang kalupitan, kundi isang malungkot na pangangailangan. Hindi na pumalak si Tianida. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Bago sila tuluyang umalis, lumingon si Lara. Salamat po, sabi niya ng buong katapatan. Sa unang pagkakataon mula nang makita nila ito, isang maliit na kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Tianida. Mag-ingat kayo, mabata, bulong niya. Ang boses ay paos. Iniwan nila siya sa pasilyo. Isang malungkot na anino na nakatali sa kadiliman. Ngayon, armado na silang katotohanan. Ng isang plano at ng isang paraan para makatakas. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamapanganib sa lahat. Iniwan nila ang malungkot na anyo ni Tianida sa kadiliman ng pasilyo at mabilis na bumalik sa bintanang kanilang napili. Sa labas, ang langit ay isa ng malalim na kulay ube na may mga bahit ng kulay dugo sa may paanan ng nga bundok. Ang gabi ay bumabaksak ng mabilis at kasabay nito ang paglalaho ng kanilang pag-asa. Nagtulungan sila para buksan ang bintana. Ito ay mabigat at matagal nang hindi nabubuksan. Sa bawat pagtulak nila, isang malakas na pag-angal ang nililika ng kinakalawang ng mga bisagra. Isang tunok na tila kayang marinig sa buong kabahayan. Sa wakas, bumukas ito. Isang malamig na hangin ang pumasok, may dalang amoy ng lupa at mga nabubulok na dahon. Ikinabit nila ang isang dulong ng lubid sa pinakapaangang mabigat na aparador kung saan nakatali si Tianida. Isang malungkot at kabalintunaang simbolo ang bagay na kumakatawan sa kanyang pagkakakulong ay siya ring magiging instrumentong kanilang kalayaan. Hinila nila ito ng ilang beses upang siguraduhing matibay ang pagkakatali. Ako na ang mauna, sabi ni Benjo. Mas magaan ako. Susubukan ko kung kakayanin tayong ng lubid. Bago pa man makaprotesta si Lara, mabilis nang umakyat si Benjo sa pasamanong ng bintana. Sa isang iglap, nawala na siya sa kadiliman sa labas. Nanginginig na dumungaw si Lara. Nakita niya ang maliit na anyo ni Benjo na maingat na bumababa. Ang kanyang galaw ay mabilis at tiyak. Sa ibabang bintana, maisang bubong ang isang mas mababang beranda. At sa tabi nito, ang malalaki at makakapal na sangang ng isang sinaunang punong balete. Ang masanga nito ay parang mabraso na nakaunat, na tila handang sumalo sa kanila. Ligtas na lumapak si Benjo sa isa sa masanga. At sumanyas kay Lara na siya na ang sumunod. Huminga ng malalim si Lara. Ngayon siya na. Ang takot sa taas ay tila isang malaking kamay na tumutulak sa kanya pababa. Inilabas niya ang kanyang manggabi paa at kinapitan ang magaspang na lubid. Ang kanyang makamay na sanay sa lambot na magamit sa siyudad ay agad na nakaramdam ng sakit sa pakiskis ng lumang lubid. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang nga mata ay nakapikit. Sinusubukang huwag isipin ang taas at ang posibleng pagbagsak. Nasa kalagitnaan na siyang ang pagbaba ng isang tunok mula sa loob ng bahay ang halos magpatigil sa kanyang puso. Isang nakakabinging sigaw. Isang sigaw na puno ng galit at pagtataksil. Boses ni Lola Elara. Natuklasan na sila.
Ang sigaw ay sinundan ng mamalalakas na kalabok na parang may mga bagay na ibinabato at winawasak. Ang adrenaline ay bumuhos sa kanyang maugat, nawala ang kanyang takot sa taas, pinalitang ng mas matinding takot na maabutan. Nakmamadali siyang bumaba. Halos padulas na, hindi na iniinda ang sakit sa kanyang mapalat. Sa tulong ni Benjo, ligtas siyang lumapak sa matibay na sangaang puno ng baleta. Naktago sila sa likod ng makakapal na dahon, ang kanilang nga pahinga ay mabilis at malalim. Mula sa kanilang pinagtataguan, mayroon silang perpektong tanawin ngang likod bahay. At dun, nasaksihan nila ang isang bagay na hindi para sa mamatang tao, ang kalangitan, na kanina lang ay tahimik, ay biglang napuno nga anino. Isang tunok na parang pakpagaspas ng dandang nga pakpak na gawa sa katat, ang pumuno sa hangin. Isa-isa, mula sa kadiliman nga bi, nagsimulang bumaba ang nilalang. Manilalang na may hugis tao ngunit, may malalaking pakpak na parang sa paniki. Ang kanilang nga mata ay nagliliwanak na parang mapulang baga sa dilim. At ang kanilang nga kuko ay mahaba at matutulis. Tahimik silang lumapak sa damuhan. Ang kanilang nga galaw ay mabilis at mandaragit. Sila ang nga tiyango. Sila ang nga kapatid na binanggit ni Marco. Ang pinto sa likod ng bahay ay bumukas ng malakas. Nagbuga ng isang dilaw na liwanag sa madilim na bakuran. Doon nakatayo si Lola Elara. Ang kanyang muha ay hindi. Namuhang ang isang mabait na lola. Ito ay isang maskara ng purong galit. Sa tabi niya ay si Marco at kinalatkat nila ang nakpupumiglas na si Tia Nida. Traidor! Sigaw ni Lola Elara. Ang kanyang boses ay hindi na malambing kundi matinis at puno ng pamandag. Pinakain kita sa loop ng 30 taon. Binigyan ng masisilungan. At ito ang igaganti mo sa akin? Patawarin ninyo ako. Humihigbing sabi ni Tia Nida. Hindi ko na kaya. Bilang parusa, sumanya si Lola Elara sa isa sa matiyango. Ang nilalang ay mabilis na lumapit kay Tia Nida. Hindi niya ito pinatay. Sa halip, ibinaon ito ang matutulis na kuko sa hitang babae. Isang nakapangingilabot na sigaw ng sakit ang kumawala kay Tia Nida. Isang sigaw na tumagos sa puso ni Lara. Gusto niyang tumulong. Gusto niyang sumigaw, ngunit tinakpan ni Benjo ang kanyang bibig at hinawakan siya ng mahigpit. Huwa! Bulong niya. Hindi pa ngayon. Si Tia Nida ay bumagsak sa lupa. Hawak ang kanyang duguan na hita. Ngunit sa gitna ng kanyang sakit, isang huling paksabong ang katapangan ang lumitaw sa kanyang nga mata. Nakita niya ang isang tumpok na mapanggatong sa gilid at isang gasera na nakasabit sa isang poste. Gamit ang natitira niyang lakas, sinipa niya ng buong lakas ang poste. Bumaksak ang gasera, ang apoy ay kumalat sa mga tuyong kahoy. At sa isang iglap, isang malaking apoy ang sumiklap, nagbibigay liwanag sa buong bakuran. Ang matiyango, na mga nilalang ng dilim, ay napaatras sa biglaang liwanag. Si Lola Elara at Marco ay napamura sa galit. Ang kanilang atensyon ay natuon sa paapulang apoy bago pa ito kumalat sa bahay. Ngayon na, mabilis na bulong ni Benjo. Ito na ang pagkakataong hinihintay nila. Habang ang lahat ng mga aswang ay abala sa apoy, mabilis silang bumaba mula sa punong balete. Ang kanilang nga pa ay halos hindi, lumilihang ingay sa malambot na lupa. Ang lohikal na gawin ay tumakbo palayo. Tumakbo para sa kanilang buhay, palayo sa bahay ngang mahalimaw. Ngunit hindi iyon ang ginawa nila. Sa halip, tumakbo sila patungo sa bahay. Ang apoy na nilihani, Tia Nida ay hindi lang isang gulo. Ito ay isang perpektong takip. Ang kanilang layunin ay ang kusina, ang daan patungo sa silong, ang daan patungo kay Miguel. Tahimik silang gumapang sa gilid ng bahay, palayo sa liwanag ng apoy. Nakita nila ang isang maliit na bintana sa kusina na bahagyang bukas. Dito sila dadaan. Ang huling narinig nila bago tuluyang pumasok ay ang lagitik ng apoy at ang magalit na sigaw ng maaswang. Iniwan nila ang misyon ng pagtakas at sinimulan ang isang mas mapanganib na misyon, ang pagbabalik para sa isang pagsagip. Ang pagpasok sa bintana ng kusina ay parang pagpasok sa lalamunan ng isang halimaw. Ang init mula sa apoy sa labas at ang galit na sigaw matiyango ay agad na napalitang ng isang malamig at nakasusulasok na katahimikan sa loop. Ang hangin ay mabigat at punong amoy luma at sariwang dugo.
Isang metalikong amoy na dumidikit sa kanilang lalamunan at nagpapaalala kay Lara ang kakaibang lasang adobong kinain niya kanina. Ang kusina ay isang larawan mula sa isang bangungot. Hindi ito ang malinis na lugar kung saan nahahanda nga sasarap na pagkain. Ito ay isang katayan. Ang mga lalaking kutsilyo at itak ay nakahilera sa ibabaw ng isang masang kahoy. Ang kanilang matalim ay may mga tuyo at maitim na mansa. Sa gitnang silid, isang malaking sangkalan ang nakatayo. Ang ibabaw nito ay puno ng malalalim na hiwa at gasgas, mabakas ng hindi mabilang na pakatay. Sinundan nila ang matagubilin ni Tianida. Sa gilid ng kusina ay may isang maliit na pinto na patungo sa pantry. Pumasok sila sa masikip na silid. Puno. Ito nga sakong bigas at manggagarapon na naglalaman ng mga kakaibang bagay mga tila lamang loop na nakababat sa isang madilim na likido. Sa sahig gaya ang sinabi ni Tianida ay may isang luma at maruming banik. Nakatinginan sila ni Benjo at sa isang tango sabay nilang hinila ang banik. Sa ilalim nito isang pinto ang lumito. Isang parisukat na pinto na gawa sa maitim na kahoy at may isang malaking argolyang bakal sa gitna. Huminga ng malalim si Lara at hinawakan ang malamig na bakal. Hinila niya ito ng buong lakas, ngunit tila ito ay nakadikit sa sahig. Tulungan mo ako, sabi niya kay Benjo. Sabay nilang hinila ang argolya. Sa kanilang pinaksamang lakas, dahan-dahang umangat ang pinto, lumilikhang isang mabagal at masakit na langit-langit. Isang buksong, mabahong hangin ang sumalubong sa kanila mula sa madilim na butas, amoy nga masamasang lupa, amag, at ng purong takot. At mula sa kadiliman sa ibaba, narinig nila ito. Mahihinang ungol ng sakit, ang kalansing ng kadena, buhay sila. Ang kanyang kuya ay buhay pa. Isang bagong lakas ang bumuhos sa katawan ni Lara. Dalang adrenaline at pak-asa. Kuya, bulong niya. Hindi na siya naisip pa. Maingat siyang bumaba sa matatarik na hagdan ng bato. Ang kadiliman sa ibaba ay tila lumalamon sa kanya. Sumunod si Benjo sa likuran niya at isinara ng bahagya ang pinto sa itaas. Nag-iwan lang isang maliit na siwang para sa kaunting liwanag. Malamig at mamasa-masa ang silong. Ang sahig ay lupa at ang mapader ay magaspang na bato. Isang bumbilya na walang takip ang nakabitin sa kisame. Nagbibigay ngang isang mahina at madilaw na liwanag na lalong nagpapatingkat sa maanino. At doon, sa ilalim ng madilaw na liwanag na iyon, nakita niya sila. Si Kuya Miguel at ang apat nitong kaibigan, kasama na si Rico. Nakakadena sila sa mga pader, ang makamay ay nakataas, ang kanilang nga damit ay punit-punit, at ang kanilang nga mukha at braso ay puno nga basa at galos. Mukha silang pagod at takot, ngunit sa kanilang nga mata, mayroon pa ring ningas ng paglaban. Lara, ang hindi makapaniwalang bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay isang halong gulat, takot, at kaluwagan. Anong ginagawa mo dito? Paano ka? Paano ka nakarating dito? Walang oras para mapaliwanag. Kuya, mabilis na sagot ni Lara habang nilalapitan sila. Mabilis niyang dinukot ang supot ng asin at ang mga natitirang butil ng bawang mula sa kanyang bag. Heto, ipahit ninyo sa mga sugat ninyo o kahit sa balat ninyo. Pangontrayan, sa una, nagtaka ang mga kaibigan ni Miguel. Ngunit nang makita nila ang seryosong mukha ni Lara at ang kakaibang bata na kasama nito, sumunod sila ng walang tanong. Tiningnan ni Miguel ang kanyang nakababatang kapatid, isang bagong paganga at pagmamalaki ang mababasa sa kanyang mamata. Sinubukan nilang buksan ang makandado ng kadena. Ito ay malalaki at kinakalawang na. Sinubukan ni Benjo na gamitin ang kanyang alambre, ngunit ang makandado ay masyadong makapal at komplikado. Nawala ng paasa si Lara. Paano nila sila mapapakawalan? At sa sandaling iyon, nagsalita si Benjo. May dinukot siya mula sa loop ng kanyang damit, isang malaki at kinakalawang na susi na yari sa bakal. Ibinigay niya ito sa akin, sabi ni Benjo. Ang kanyang boses ay mahina. Si Tianida, bago ninyo siya itali. Naisuksok niya ito sa kamay ko. Napatingin si Lara sa susi. Isang testamento sa huling gawang katapangan ng babaeng kanilang iniwan sa itaas. Kinuha niya ang susi. Eksakto nang ipapasok na niya ito sa kandado ni Miguel. Isang malakas na kalabo ang yumani sa buong silong. Ang pinto sa itaas ay bumukas ng buong lakas. Doon, sa itaas ng hagdan,
Nakatayo si Marco. Ang kanyang anyo ay isang madilim na silweta laban sa liwanag ng kusina. Ang kanyang muka ay isang maskarang purong galit. Ang apoy ay isa lamang pansamantalang gulo. Akala ninyo, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at punong pagbabanta. Makakatakas kayo? Sa isang maliksi at hindi makataong talon, lumapak siya sa sahig ng silong. Ang kanyang pakbagsak ay halos walang ingay. Nagngangalit ang kanyang mangipin. Sumugot siya, hindi patungo kay Benjo, kundi patungo kay Lara. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang maliit na anyo ang humarang sa kanyang daan. Si Benjo. Gumalaw siya sa isang bilis na hindi kapanipaniwala para sa isang bata. Mula sa alok ng kanyang damit, hinugot niya ang isang maliit na bagay na gawa sa maitim na kahoy. Sa isang mabilis na pag-ikot ng kanyang kamay, isang maitim at hugis dahon na talim ang lumabas mula rito. Isang punyal, isang sandatang kumikinang sa dilim, na tila humihigop ngang liwanag. Napaatras si Marco na parang napaso. Ang kanyang galit ay napalitan ng gulat at takot. Dagang ang babarang. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng kamandak at pagkamuhi. Sino kang bata ka? Itinuto ni Benjo ang punyal kay Marco. Ang kanyang muka ay kalmado. Ang kanyang nga mata ay matalim. Ako ang wawakasan ng lahi ninyo, sagot niya. At ang laban ay nagsimula. Ang silong ay naging isang arena ng kamatayan. Si Marco ay sumusugot na may lakas ng isang hayop. Ang kanyang nga kuko ay humahawi sa hangin. Nag-iwan ng maguhit sa mabatong pader. Ngunit si Benjo ay parang isang anino, umiiwas, umikot at sumasalak sa bawat atake. Ang kanyang punyal ay sumasayaw sa hangin. Isang itim na kidlat na laging naghahanap ng butas sa depensa aswang. Si Miguel at ang kanyang nga kaibigan ay walang magawa kundi manood, nakakadena at walang kalaban-laban. Ginamit ni Lara ang pagkakataong ito. Kinuha niya ang susi at nanginginig na ipinasok sa kandado ni Miguel. Sa una, ayaw pumasok, ngunit sa wakas, sa isang pag-ikot, isang malakas na klik ang narinig, malaya na si Miguel. Sa kabilang kanyang nga sugat at pagod, hindi siya naatubili. Dinampot niya ang isang piraso ng kadena at sumali sa laban. Hindi niya kayang tapatan ang bilis ni Marco, ngunit ang kanyang lakas ay nakatulong para guluhin ang aswang. Habang abala si Marco sa paksalak sa maatake ni Miguel, isang pakakaon ang nakita ni Benjo. Mabilis siyang umikot at humiwa. Ang punyal ay dumaan sa braso ni Marco. Isang malakas na sigawng sakit ang kumawala sa aswang. Ang sugat ay hindi malalim, ngunit umuusok ito na parang binuhusan ng asido. Ang laban ay nagpapatuloy. Habang si Miguel at Bengo ay desperadong nakikipaglabang, sa nagjinggit-inggit na si Marco sa masikip na silong, si Lara ay nagmamadaling buksan ang magakandado na nagiba pa. Ang pagsagip ay nagsimula na, ngunit sila ay nakakulong pa rin sa ilalim ng lupa, kaharap ang kanilang pinakamalakas na kalaban. Ang silong ay umaling-aungaw sa ingay ng nababalas na kadena at nam nga sigaw ng tagumpay. Isa-isang napakawalan ni Lara ang makaibigan ng kanyang kuya. Ngayon, 6 silang tao, 5 lalaki at isang babae at isang batang mangangaso, laban sa isang sugatan at nakngingit-ngit na halimaw. Dahil sa pagkadesperado, alam ni Marco na dehado na siya. Huminga siya ng malalim at mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang nakabibinging atungal, isang tunok na hindi galing sa tao kundi sa isang mabangis na hayop. Ang atungal ay yumanik sa buong silong, nakpatlok na maalikabok mula sa kisame. Isa itong tawag, isang panawagan sa kanyang makauri. Wala na tayong oras, sigaw ni Miguel. Kailangan nating makaalis dito ngayon na. Gamit ang kanilang pinaksamang lakas, sumugot ang makakaibigan kay Marco. Hindi nila ito kayang talunin, ngunit ang kanilang biglaang pagsugot ay sapat na para itulak ito paatras, na nakbigay sa kanila ng ilang segundong pagkakataon. Umakyat na kayo, sigaw ni Benjo. Isa-isa silang umakyat sa matatarik na hagdan ng bato. Ang adrenalin ang nakbibigay lakas sa kanilang mapagod na katawan. Si Miguel at Benjo ang nahuli sa pag-akyat, pinipigilan si Marco na makasunod. Pagsampa nila sa kusina, hindi sila huminto. Tumakbo sila palabas patungo sa sengching, ang silid kainan kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ang kanilang dinaanan ay isa ng larawan ng kaguluhan. Ang apoy sa labas ay marahil ay naapula na, dahil ang lahat ng gatiango ay nasalop ng bahay.
Nakit sa atungal ni Marco. Nakatayo sa gitnang lahat si Lola Elara. Ang kanyang mukha ay isang malamig na maskara ng galit. Ang masaganang handaan sa lamesa ay nakalat na. At ang matahimik na bata ay wala na. Ang huling piging ay magsisimula na. At sila ang pangunahing putahe. At ang huling laban ay sumiklap. Ang marangyang sangching ay naging isang arenang kamatayan. Si Miguel at ang kanyang makaibigan, kahit nasugatan, ay lumaban na parang mahayop na corner. Ginamit nila ang anumang bagay na kanilang mahawakan bilang armas, isang nabaling paangang upuan, isang mabigat na kandelero, maging ang mamabibigat na plato. Hindi mananalo ang naito laban sa mga aswang, ngunit sapat na ito para sila idepensahan. Si Lara, na alam na wala siyang laban sa pisikal na lakas, ay ginamit ang kanyang talino. Binuksan niya ang kanyang supot at isinaboy ang nga natitirang asin sa mga mukha nga tiyango na sumusugot. Ang naito ay sumisigaw sa sakit. Ang asin ay parang asidong sinusunok ang kanilang nga balat. Ginamit din niya ang bawang. Inihahagis na parang maliit na granada. Ang kanyang maginagawa, bagamat maliit, ay lumilihang gulo at nagbibigay nga pagkakataon sa kanyang makasama. Sa gitang lahat, si Benjo ay parang isang ipo-ipo. Ang kanyang itim na punyal ay isang guhit ng kadiliman sa hangin. Sumasangga, umiwas, at humihiwa sa bawat pagkakataon. Bawat tiyango na kanyang tinatamaan ay bumabagsak na may umusok na sugat. Ang laban ay nahati sa dalawa. Si Benjo laban sa pangunahing banta na si Marco, habang ang iba ay sinusubukang pigilan ang pagdaksangang iba pang matiyango. Naktakpo sa gitna ng saing sina Benjo at Marco. Ang kanilang laban ay isang sayong ang bilis at lakas. Sa gitna ng kanilang pagpapalitan ng atake, sumigaw si Benjo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatak sa kabilangang ingay. Ang buhay nila ay isa. Makaduktong ang hininga ni Marco at ng matanda. Kapag pinatay mo ang isa, mamamatay silang lahat. Ang revelasyon ay kumalat na parang apoy. Iyon pala ang sikreto. Ngayon, ang kanilang layunin ay naging malinaw. Kailangan nilang patayin si Lola Elara o si Marco. Ngunit si Lola Elara ay napapaligiran ng matiyango at si Marco ay masyadong malakas. Ang laban ay tila walang katapusan, ngunit ang matao ay napapagot. Ang kanilang mga armas ay nabibitak. At sa isang pagkakamali, nadulas si Benjo sa isang basang bahagi ng sahig. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Marco. Sumugot ito at dinaganan ang bata. Ang kanyang makuko ay ilang pulgada na lang mula sa lalamunan ni Benjo. Kasabay nito, si Lola Elara ay nagsimulang bumikas ng mga kakaibang salita. Ang kanyang nga mata ay nagliliwanag ng isang masamang pulang ilaw. Isang itim na enerhiya ang dumaloy mula sa kanya patungo kay Marco, lalo pa itong pinalalakas. Nakita ito ni Lara. Nakita niya si Benjo na malapit ng mamatay. Alam niyang wala siyang laban kay Marco. Ngunit si Lola Elara, siya ay isang matandang babae lang. Sa isang sandali ng despradong katapangan, binitawan ni Lara ang kanyang hawa na sirang upuan. Hindi niya pinansin ang isang tiyango na humahawi sa kanyang braso. Tumakbo siya ng buong bilis patungo kay Lola Elara. Eksakto nang ibababa na ni Marco ang kanyang kuko para sa isang nakamamatay na hiwa, ginawa ni Lara ang kanyang huling despradong hakbang. Kinuha niya ang natitirang laman ng kanyang supot, isang dakot ng magaspang na asin at buong lakas na isinaboy ito sa mukha ni Lola Elara. Ang epekto ay agaran at marahas. Isang sigaw na hindi galing sa tao ang kumawala sa bibig ni Lola Elara. Ang asin ay sinunok ang kanyang makalumang balat na parang apoy. Nabitawan niya ang kanyang konsentrasyon. Ang daloy ng itim na enerhiya patungo kay Marco ay biglang naputol. Ang aswang ay natigilan ng hina at nalito dahil sa sakit na naramdaman ng kanyang lola. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Benjo. Gamit ang isang huling pagsabog ng lakas, umikot siya mula sa ilalim ni Marco at sa isang malinis na galaw, ibinaon niya ang kanyang itim na punyal sa dibdib ng aswang. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong saing. Natigilan ang lahat. Tumingin si Marco pababa sa punyal na nakatarak sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay kay Benjo. Ang kanyang mapulang mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtingin. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. At nagsimula siyang maglaho.
mula sa kanyang nga paa. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging abo na kulay abo na tinatangay ngang hangin. Habang naglalaho si Marco, sumigaw din ng huli si Lola Elara. Ang kanyang katawan ay mabilis na tumanda sa harap ng kanilang mamata. Ang balat ay natuyo at kumulubot hanggang sa siya rin ay naging isang tumpok ng alikabok sa sahig. Sa pagkamatay ng kanilang nga pinuno, ang lahat ng nga natitirang tiango ay sabay-sabay na umungo, isang tunog ng purong pagdurusa bago sila rin ay nagsimulang maging abo at maglaho sa hangin. At kasabay ng kanilang paglaho, ang ilusyon ng bahay ay nagsimulang bumigay. Ang nga pader ay nanginik. Ang mga marangyang muebles ay nagsimulang kumurap-kurap na parang isang sirang telebisyon. Ang mga bitak ay lumitaw sa kisame at ang buong istruktura ay nagsimulang makdissolve. Hindi ito isang ordinaryong pagguho, mato at kahoy. Ito ay paglalahong isang mahikang matagal nang nabubuhay. Labas! Sigaw ni Miguel. Tumakbo sila para sa kanilang mabuhay. Umiwas sa manahuhulok na piraso ng ilusyon, isang chandelier na naging alikabok bago pa man tumama sa saik, isang pader na naging anino. Tinahak nila ang daan patungo sa pangunahing pinto. Sa kanilang pagtakbo, ang buong bahay ay naglalaho sa kanilang paligid. At sa huling sandali, nakalabas sila. Bumaksak sila sa damuhan sa labas, humihingal at sugatan. Eksakto nang ang huling piraso ng bahay, ang arko ng pinto ay tuluyang naglaho at naging isang ulap ng alikabok. Pagtingala nila, ang naroon na lang ay isang bakanteng lote na napapaligiran ng mga puno sa ilalim ng liwanag ng buwan na parabang ang bahay na puno, ngang katatakutan ay hindi kailanman umiral. Ang katahimikan na sumunod sa paglahong bahay ay mas nakabibingi kaysa sa lahat ng sigaw at kalabo na kanilang narinig. Nakatayo sila sa isang bakanteng lote na napapaligiran ng matataas na damo at masinaw ng puno sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang hangin ay malinis na ngayon. Wala na ang amoy luma at kamatayan. Tanging ang amoy na lamang ng mamasa-masang lupa at hamong ang gabi. Sila ay sugatan, pagod, at nanginginig, ngunit sila ay buhay. Sa isang saglit, walang sinuman ang nagsalita. Tila sinusubukan pang kanilang naisipan na tanggapin ang katotohanang ang bangungot ay tapos na. Hinawakan ni Miguel ang balikat ni Lara, isang mahigpit na hawa na nagsasabing totoo ito. Ligtas na tayo. Sa gitnang kanilang pagpapahinga, may narinig silang mahinang pakubo sa dikalayuan. Sa panangang malaking puno ng balete kung saan sila nagtago kanina, nakita nila ang isang anyo, si Tia Nida. Nakasandal siya sa puno, ang kanyang hita ay duguan, ngunit sa kanyang mukha ay may isang ekspresyon na hindi nila nakita dati. Kapayapaan. Nilapitan nila siya. Tia Nida, sabi ni Lara, ang boses ay punong pak-alala. Ngumiti ang matanda, isang tunay at pagod na ngiti. Pinalaya ninyo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Hindi lang mula sa bahay na iyon. Pinalaya ninyo ang aking kaluluwa na matagal ng bilanggo. Dadalhin po namin kayo sa baryo. Gagamutin natin ang sugat ninyo, sabi ni Miguel. Umiling si Tia Nida. Wala na akong babalikan pa, mga anak. Ang pamilya ko ay matagal nang pumanaw. Ang lugar na ito. Ito na ang naging mundo ko. Dito na rin ako magpapahinga. Tumingin siya sa silangan, kung saan ang kadiliman ng gabi ay nagsisimula nang magkaroon ng bahagyang kulay asul. Sasalubungin ko ang pagsikat ng araw sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon. Bilang isang malayang tao, may isang huling buntong hininga na kumawala sa kanya. Isang hininga ng kaluwagan, at habang ang unang sinang ng araw ay tumama sa kanyang mukha, ang kanyang mata ay marahang pumikit, at ang kanyang pahinga ay tuluyan ng huminto. Iniwan nila siya ron. Isang babaeng sa wakas ay natakpuan ang kanyang kapayapaan sa lilim ng puno na naging saksi sa kanyang paghihirap at katapangan. Kailangan na nating umalis, sabi ni Benjo. Ang kanyang boses ay nagpabalik sa kanila sa kasalukuyan. Tumingin si Lara sa bata, na ngayon ay tila nagliliwanag sa ilalim ng umuspong na liwanag ng umaga. Sino ka ba talaga, Benyo? Tanong niya. Ang pamilya ko ay matagal nang nagbabantay sa lugar na ito. Paliwanag niya. Kami ay mga manunugis. Mga ngasong nga nilalang na tulad nila. Ang bahay ni Lola Elara ay isang sumpa na lumilitaw lamang tuwing may piyesta. Ginagamit ang saya at handaan para mangakit ng mabiktima. Maraming henerasyon na naming sinusubukan na wasakin ito,
Ngunit kailangan itong gawin mula sa loop. Ang pagdating ninyo, ang katapangan mo, Lara, iyon ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Nagpasalamat si Miguel at ang kanyang makaibigan sa bata, ngunit tumingin lang ito kay Lara. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka isa na lang din akong kalansay sa silid na iyon ngayon. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo? Sagot ni Lara. Ngumiti si Benjo, isang bihirang at tunay na ngiti. Marami pang ibang lugar na kailangang bantayan, sabi niya. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa kakahuyan. Hindi siya tumakbo, ngunit sa bawat hakbang niya, tila siya ay nagiging bahagi ng maanino, hanggang sa tuluyan siyang maglaho na parang hindi siya kailanman naroon. Sugatan at pagod, ang natitirang grupo ay nagsimulang maglakad. Sinusundan ang direksyon na itinuro ni Benjo patungo sa sentro ng baryo. Pagkatapos ng halos isang oras na paglalakad, nagsimula silang makarinig na musika. At nang lumabas sila mula sa kakahuyan, isang surreal na tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang piyesta ay nagpapatuloy pa rin. Ang ilang matao ay nagsasayawan pa sa plaza. Ang iba ay nagtatawanan habang kumakain ng manatirang handa. Ang buong baryo ay abala sa kanilang kasiyahan. Walang kamalay-malay sa digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim na naganap ilang kilometro lang ang layo. Tumayo sila ron marumi duguan at pagod na parang namulto mula sa ibang mundo. Umupo sila sa isang bangko sa gilid ng plaza. Walang naksalita. Ang katahimikan sa pagitan ni Lara at Miguel ay hindi na punong tensyon, kunding isang bagong pag-unawa. Binasak ni Miguel ang katahimikan. Lara, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Patawarin mo ako. Tumingin si Lara sa kanya. Bakit ka humihingi ng tawad? Dahil hindi kita pinaniwalaan? Dahil minaliit ko ang kakayahan mo? Ang totoo, iniligtas mo kami. Ikaw ang nagligtas sa aming lahat. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lara. At ngayon, naintindihan ko na kung bakit lagi kang nag-alala, kuya. Mula sa araw na iyon, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan nilang makapatid. Isang ugnayan na binuo hindi lang sa dugo, kundi sa isang ibinahaging bangungot at isang pinaksamang tagumpay. Palipas ng maraming taon, ang gabing iyon sa San Lazaro ang nagpabago sa akin magpakailanman. Marami akong natutunan tungkol sa katapangan na hindi ko alam na mayroon ako, tungkol sa kasamaan na kayang magtago sa likod ng isang mabait na ngiti, at tungkol sa makuwentong ating maninuno na mayroon palang mas malalim na katotohanan. Hindi na muling narinig ang tungkol sa bahay ni Lola Elara. Ito ay naging isa na lamang sa mga alamat na ikinukuwento sa baryo. Isang kwentong panakot sa mga bata, ngunit alam namin ang totoo. Naging mas maingat ang grupo ni Kuya Miguel. At ang aming pagkakaibigan ay naging mas matatag. Ang aming masugat ay gumaling, ngunit ang napagkat parehong pisikal at emosyonal ay nanatili bilang isang paalala. Hindi ko na muling pinaktawanan ang pamahiin ng aking kuya. Sa katunayan, hanggang ngayon, sa loop ng aking bag, sa tabi ng aking lipstick at telepono, palagi akong may dalang isang maliit na supot ng asin. Dahil natutunan ko sa pinakamahirap na paraan na ang mundo ay mas malaki at mas misteryoso kaysa sa ating inaakala. At sa dilim, hindi masamang laging maging handa.